Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger baga-bayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagal baga-bayan, akala mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat baga-bayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start baga-bayan, syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 94 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 80 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 56 na mga comments. Nandiyan po si Sibiram Ignacio. Meron siyang 31 na mga comments. And Ana Corduba. Meron siyang 26 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also magkakabaan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagonsad, Florante Aquino, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Elmon Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin magkakabayan na nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Sarah Brightman Vlog. Nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin si Ma'am Aida Sinsuat. Nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat po ng mga viewers, mga account po na hindi po nag-skip ng ating mga advertisements. Thank you so much. Syempre nandyan rin po ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Lynn Gonzalez, Nida Rodelia, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Nandyan rin po si Rose Guevara, MC Zambrano, Nonay Floren Hills from Mandawi City of Cebu, Emmy Mapalad. Nandyan rin po si Luz Romero, Bibok Escarlan, Estrella Centino, Noel Narcida, Rales Carlinga, Angelita Hosanger. Nandyan rin po si Leonardo San Jose, Mary Jane Tan, and Hatsonello Olivares Saban from Italy. Okay, so kumusta ang lahat magkabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ang umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa inyong kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga maga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ibibakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At siyempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so siya nga pala makakabayan, di ba bukas na po, October 8, ang deadline po ng filing ng COC or Certificate of Candidacy. Nakita rin po natin kahapon makakabayan na nag-file na po, di ba sila si Laila de Lima for Senator, and also yung mga Tolfo brothers, si Ben Tolfo at saka si Erwin Tolfo makakabayan for Senators. And also nakita ko rin po
Yung dalawang Tulfo mga kababayan talagang binalahura doon po sa mga account po ng kabilang kampo, mga fake news peddlers, yung grupo po or page po ng Taps Coalition, at saka yung si Joy De Vera and also si Trixie yata yung mga kababayan if I'm not mistaken. Nakita ko doon sa kanilang mga account kasi ayaw po nila po sa mga Tulfo mga kababayan, kay Ben Tulfo and also kay Erwin Tulfo. Ginawa nila ng picture po yung dalawang mukha po, yung mukha po ni Erwin at saka ni Ben, nilagyan po ng clown mga kababayan. Nilagyan po ng clown at saka mag-ingat daw sa dalawang itong politiko na to kasi daw under ng bangag. Hawak daw ng bangag mga kababayan. Insecure magunggong. Pero sa amin, ang PDP members, iki sa amin yan. So dapat natin pong suportahan po si Erwin mga kababayan kasi nga 'di ba kasama siya sa slide po ni PBBM. And also nakita po natin si Ma'am Leni Robredo, nag-file rin po siya ng bilang mayor doon po sa Naga City mga kababayan. Bakit hindi na lang po no nag-file siya for senator si Leni Robredo? So ngayon mga kababayan ko, tayo po ay naghintay kung kailan po mag-file ng kanyang COC. Ito pong sila si Basti Duterte, si Pulong at saka ito pong si Digong Makabayan. Kasi kahapon, di ba meron pong press conference si Digong Makabayan. So si Digong, napilitan siyang tatakbo bilang mayor doon po sa Davao City Makabayan. At saka ang gagawin niyang vice mayor, ito pong kanyang anak na si Basti Duterte. At bakit siya napalitan Makabayan? Mamaya pag-usapan natin yan. But before that, ipaparinig ko muna sa inyo po yung sinabi po ni Digong tungkol dito sa kanyang statement na sabi niya na ayaw niya pong tumakbo sa national kasi daw sa kanyang edad makabayan. Sabi niya, hindi niya daw po kaya na. 73 years old siya makabayan. 73 years old, nakalimutan yata eh. Alam niyo po makabayan, doon po sa kanyang interview, no, sa kanyang press con, mukha yatang lasing. Mukha yatang ulyanin na itong si Digong makabayan kasi hindi naman po siya 73 years old. He is already 79 years old makabayan. Ito pong si Digong. Kanyang edad nakalimutan niya. Talagang meron silang sakit makabayan. Sakit ng demensya ba yan? Or baka that is intentional makabayan. Bakit mo nasabi na intentional yan, Sir Ivan? Kasi alam mo natin, di ba siya po'y under investigation at saka meron pong parting na po na warrant of arrest galing po sa ICC makabayan. Sa tingin ko lang ha, itong style po ni Digong na siya po dito na, para ng ulyanin, makakalimutin na makabayan, siguro lang baka siya po at talaga ay yung estilo niya makabayan. Parang estilo lang, parang intentional lang niya. Kasi nga, syempre siya po iimbestigahan, baka darating na po yung warrant of arrest po ng ICC at saka siya po i-questioning dito makabayan. Makikita kasi po ng judge na kapag itong kapag ito pong si Digong, magkamali-mali kasi ang kanyang mga sagot makabayan at saka sa tingin po ng judge na mga horado, parang hindi na po siya capable dito po na sumagot makabayan or baka siya po automatic i-acquit or baka ibaliwala po ang kanyang kaso makabayan. Sa tingin ko lang, baka yan po ang kanyang estilo dito. Gusto niya na para po siyang makalimutin, alyanin na. So dito makabayan ko, bakit nga pala nag-decide po ito si Digong na siya po ay tatakbo na lang pagka-mayor dyan po sa Davao City at gagawin niya ito pong si Basti bilang Vice Mayor makabayan. Ang ibig sabihin yan, na nakita kasi ni Digong na hindi po kaya nakalabanin po si Attorney Migs Nograles makabayan. Sa tingin ko lang ha, kasi nga marami pong mga kababayan nila, mga taga Davao City na kung saan nanawagan ngayon na sana daw si Migs Nograles ngayon ang tatakbo at kukontra sa mga Duterte makabayan. Yes, yan po. Di ba kahapon, meron pong nag-vlog doon sa taga Davao makabayan. Talagang majority po ng taong bayan, mga netizen po doon sa Davao City, ang panawagan nila, Team Nograles makabayan. Di ba meron pong binuo na Team Nograles? Nakita ko nga the other day makabayan, aside doon sa vlog po ni Takero, meron pong nag-vlog po, ating Senyolo yata yon, na meron na pong 4 ngayon na membro po ng Team Nograles makabayan. 4 na po lahat. Meron 2 po doon kay Takero, meron pong 2 rin po doon po kay Nyolo na gin-vlog lang makabayan. Ang ibig sabihin, 4 na po ang membro ng Team Nograles at saka under po yan sa lakas CMD makabayan ni Speaker Martin Romualdez. So ang hinintay lang po dito, ito pong si Attorney Migs Nograles kasi nga until now
Wala pa rin pong desisyon itong si Migs mga kababayan. So sana sana lang po na siya po ay makapag-decide na, final na po ang kanyang desisyon, na siya po ay tatakbo bilang mayor doon po sa Davao City, kasi nga para naman po, maiba na naman po mga kababayan yung environment doon po sa Davao City. Kasi alam ho natin sa pamumuno kasi ng mga Duterte doon po sa Davao mga kababayan, hindi naman po ganun kalaki ang improvement na gawa po ng Duterte, kasi di ba kahit na ilang dekada na po silang namuno doon mga kababayan or hinawakan nila yung Davao City. So kaya nga ito pong si Digong, kasi nga alam nila na malakas po itong si Nograles mga kababayan, so nag-decide na itong si Digong na siya po dito ang tatakbo bilang mayor doon po sa Davao City, kasi nga di ba sabi niya wala na daw siyang pera mga kababayan. So dahil po wala na siyang pera, tatakbo siya bilang mayor. Wala nang pera, kaya tatakbo siya bilang mayor mga kababayan. Di ba talagang nakaduda talaga eh. Kasi nga alam ho natin, ang Davao City, bread and butter ho yan ng mga Duterte mga kababayan. Alam ho natin yan. So pagkita ko muna sa inyo po ang press con ni Digong. For more details, let's watch this. Nothing to, attorney. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo ako. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? No. Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. What do you think I should be gunning for? Iyo yan. Mayor. Of course, ikaw. Sino pa? Also mayor. Of course, Mayor. Mayor tayo. Mayor, sure. Kaya mo pa, Mayor. Kaya mo pa. Sure, Basta, Mayor. Oh, yan ang gusto. Is it a public clamor? Yes. Sa media? Yes, Mayor. Well, is the media's sentiment now reflect the Yes, of community Yes, of course. gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, Sige, mag-mayor tayo. How about Mayor Baste and Bompodo? What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. Okay, so doon nga makabayan, talagang nakalimutan niya ang kanyang edad. Sabi niya 73, 75, 76. He is already 79 years old. Nakalimutan niya makabayan. Pero dito doon po kay Manong Johnny makabayan na 100 years old na po ito si Johnny. Tingnan niyo ang kanyang pag-iisip, talagang napaka-clear pa makabayan. At talaga pong napakatalas pa po ni Manong Johnny na mag-isip makabayan. Alag dito po kay Digong, talagang ulyani na makalimutan na makabayan, or baka yan po ay intentional lang po niya. So ngayon, tinanong niya, ano daw ang gusto ng mainstream media makabayan, pati po ang kanyang mga supporter, yung nasa front niya po. So sabi niya, gusto daw ang mayor, okay, I'll go for mayor. Pero kapag tayo ang tatanungin makabayan, dito na sa estado po, sa health status po ni Digong, sana siya na po ay magpahinga makabayan, magpahinga na lang po. Ano ba ang kanyang magagawa dyan po sa Davao City o saan man na lugar makabayan na hawak po siya ng posisyon sa kanyang health status? Tingnan niyo lang po, nahirapan ngang lumakad makabayan, makakalimutin nga. Pero dito, kasi nga sinabi niya na wala na siyang pera, wala na siyang kakayanan ngayon, so tatakbo siya bilang mayor makabayan. So ang ibig sabihin, pagkakapirahan lang po niya yung Davao City. Calling out po sa taga Davao City, sa mga netizens natin dyan, mga viewers po dyan sa Davao City, isipin nyo lang po ang sinabi nito ni Digong. At dapat po, suportahan po natin po itong si Attorney Migs Nograles, si Representative Migs Nograles, kapag siya po mag-decide na natatakbo bilang mayor dyan po sa Davao City,
dapat na siyang suportaan. Para naman po mayroong pagbabago dyan po sa Davao mga kababayan. Yung totoong pagbabago ha. So tingnan nyo no, nakita natin dito na talagang takot po itong si Baste at saka hindi rin po kaya ni Baste na kalabanin po yung Nograles mga kababayan. Kaya nag-decide sila, si Digong na lang po dito ang tatakbo bilang mayor. And also nakita rin po natin po doon sa kanyang press con mga kababayan na siya daw ay handa siyang pupunta doon po sa Quad Committee hearing sa tungkol po sa AJK at saka War on Drugs mga kababayan. Diba yun po ay panguna po ni Congressman Ace Barbers. Kasi tinanong siya kung sakaling iimbitahan siya mga kababayan ng taga Quadcom Committee na na-attend doon bilang isang witness o bilang isang resource person tungkol doon sa issue po ng War on Drugs, handa daw siyang pupunta mga kababayan, attend daw siya. Calling out po kay Representative Ace Barbers, kay Padua, kay Dan Fernandez. Itong si Digong, ipaparinig ko sa inyo ang kanyang sinabi, handa daw siyang a-attend dyan sa hearing ninyo. Okay? For more details, let's watch this. Ang Quadcom ng Congress wants you to appear Well, if it's their pleasure, why not? so are you going to Yes. Ano gusto nang malaman sa akin? they're investigating yung mga solution Ako totoo yan. relations sa Congo and other Wala ako. Wala illegal drugs. Wala tayong pugo. Kaya nga namamatay ang mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Pugo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pugo? Alam mo maglaro ng pugo? Na, nagkukumbagan. So you're going to appear, Mayor, Sa, sa Congress? well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated question. Okay, so dun po sa una po sa tanong po ng reporter mga kababayan, reporter ba yun or vlogger? Hindi kasi natin nakita eh. Sabi niya, handa ka ba mayor na atin doon sa Quadcom Committee tungkol doon sa EJK at saka sa Pugo? Sabi niya, why not? Kung tungkol daw dito sa EJK or War on Drugs, sabi niya mga kababayan, at least sinabi niya, totoo daw yun, merong EJK mga kababayan, merong War on Drugs. Pero doon po sa Pugo, biglang bumaliktad mga kababayan, biglang tumambling agad. Narinig ba natin kanyang sinabi na ano daw tungkol doon kung meron mo siyang connection sa Pogo, sabi niya, hindi yan, malayo tayo dyan eh. Diba? Sabi niya, malayo daw siya makabayan. Wala naman Pogo dito, malayo tayo dyan. So inamin niya o sinabi niya na wala siyang connection po sa Pogo makabayan or wala siyang alam po tungkol sa Pogo. Ulyanin na ba to? O demensya makabayan? O nagka-demensya na? Diba siya dito po yung nag-legalize po ng Pogo makabayan? Nag-legalize po ng Pogo, siyempre, sayang sa kanyang power. Kasi wala pong ibang pong tao na pwede pong mag-legalize po ng Pogo, kundi ang presidente makabayan, ang presidente po. Ito po ay time po ni Digong. Ang ibig sabihin, siya po yung nag-legalize po ng Pogo. Tapos ngayon, sinasabi niya na wala siyang alam po sa Pogo makabayan kasi wala dang Pogo, malayo doon siya sa Pogo. At saka, diba tinanong niya yung vlogger ba yun or mainstream media na, ikaw, alam mo ba maglaro po ng Pogo? Binaliktad ka agad po, ulyanin na makabayan. Meron tayong santing, may saltek yata ito eh, di ba? So sana po no, ako po ay nananawagan kay Attorney Migs Nograles. Sana please lang po i-final po yung desisyon. Sana tatakbo ka bilang mayor dyan po sa Davao City kasi marami pong susuporta sa iyo, Ma'am Migs. Okay? So anyways, dito na po sa post po ng kanyang mga followers makabayan. Like for example, dito po kay Pips TV, kasi nga nabalitaan nila, nung time po na nag-design na po itong si Digong na tatakbo bilang mayor dyan po sa Davao City, sabi po ni Pips makabayan, tatandaan natin to. Sabi niya, mukhang napornada ang plano ni Tambi at Migs Nograles na hawakan ang Davao City. Sabi niya makabayan, Tatay Digong, tatakbo ulit bilang mayor ng Davao City. Paano na si Migs Nograles niyan? Paano doon na makabayan si Attorney Migs? Tatandaan natin yan. At kapag mananalo po si Migs Nograles, babalikan natin po itong post ni Pips TV makabayan na baka hambog eh. Hambog makabayan, confident na confident.
Iba na po ang panahon ngayon, Pips TV. Tandaan mo yan, okay? So, dito na po itong si Botandi mga kabayan. Ang dali talaga po nakapaglabas po ng statement. Pero doon po sa hamon ng Quadcom Committee, abay nagtago mga kabayan. Nagtatago. Kasi nga, dito po sa desisyon po ni Digong sa tatakbo siya bilang mayor po doon sa Davao City mga kabayan, sabi niya, the Marcos administration knows fully well that the best way to make the Dutertes irrelevant is to defeat them in their bailiwick. Bailiwick mga kabayan o baluarte. I therefore view the decision of FPRRD to run as city mayor of Davao as a means to frustrate the scheme of the Marcos administration. Dito pa lang po sa kanyang sinabi, ang ibig sabihin, natatakot po itong si Digong na mahawakan po ng ibang tao ang Davao City mga kabayan. Clear na ba? Diba? Sakto po at ang analysis mga kabayan. Dito mismo po sinabi po ni Roque na natatakot itong mga Duterte na mahawakan po ng ibang tao bilang mayor ang Davao City mga kabayan. Kasi nga, ulit nila po natin dito, yan po ay bread and butter ng mga Duterte ang Davao City mga kabayan. Sabi niya, we have to remember that the basic rule in politics is protect one's bailiwick at all cost. O, diba? Klaro na. Hoy, ikaw Roque, dapat harapin mo yung kaso mo, yung warrant of arrest mo, doon po sa hearing ng Quadcom Committee, doon po sa Pogo at saka doon po sa War on Drugs. Dapat doon ka, wala kang maraming masyadong ngaw-ngaw. Ang takot bakla ka ba? Nagtatanong lang, Roque, bakla ka ba? Ayaw mong sagutin, di ba hamon mo noon, di ba sabi mo noon na kapag meron daw invitation po yung Quadcom Committee, hindi ka magdadalawang isip na harapin mo yung mga question po ng mga congressman. Tas ngayon, baka nandun ka kinikibuloy kasi nga safe doon Pero hindi na po safe. Speaking of kibuloy mga kaabay, napansin ko lang no, yung network ngayon sa SMNI, parang iba na yata yung mga balita Parang iba na makaabayan, hindi na po sila ito tumitira sa Marcos admin. Napansin ba natin, mukha yatang lumaylo Mukha yatang natakot makaabayan. Kasi nga wala na si Kibs So ito pong si Roque makaabayan. Kasi kung maalala ho natin, di ba talagang tinira niya, talagang tinires niya, binalahuran niya yung pong si De Lima noong time po na siya po inimbitahan doon sa Senado makabayan, di ba? Para po sagutin po ni De Lima yung mga akusasyon sa kanya, talagang binalahura po ni Roque. Until bumaliktad po yung panahon makabayan. Iba na pong panahon. Kasi nga the other day, si De Lima, tinanong siya ng reporter tungkol doon sa pagtatago ngayon ni Roque kasi nga ayaw po harapin po ni Roque yung kanyang arrest or warrant of arrest invitation po doon sa Quadcom Committee at saka doon po sa Senado makabayan. So ito po ang sinabi, ito po yung sinabi po noon ni Roque and after that, ipakita ko na po sa inyo po yung video po ni De Lima makabayan. For more details, let's watch this. Hinahamon ko si Laila De Lima. Kung malinis sa konsyensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. I will move that she be declared in contempt of the House of Representatives if she does not appear. Will you encourage him to, heed the arrest order? Of course. He must. He's a lawyer, actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. Ako nga, hinarap ko Kahit gawa-gawang mga kaso Hinarap ko yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious on my part. So dapat ganun. Kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, sa SOSA, nagla-live feed na lang siya, and then parang iniinsulto pa niya yung ating mga law enforcers. Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag dyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And now look at him now. He's on the run. Instead of facing the rule of law, ay binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita. Kahit nga dinismiss na yung kanyang writ of amparo. So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali, yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin, at saka yung mga ginawa niya sa akin. And I think you should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos. Wala na tayong regular na spokes hour.
Alam nyo naman kasi yung PNP, no? Nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast. Well, kaya ang gagawin natin, iba-ibang oras nang wala tayong pattern at syempre, gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag-upload ng ating Spokes Hour. Pero sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako naman po ay nasa mabuting kalagayan. Meron pa rin pong alayaan. Alam nyo, nung isang araw na ako'y nakulong, doon ko talaga na-realize, wala pa rin talagang kapalit ang kalayaan. Takot ka pala eh. Tingnan nyo, mas bilib ako dito kay Dilima Makabay, no? Talagang ang tapang niyang hinarap po ang kanyang mga kaso, ang kanyang akusasyon sa kanya, hinarap niya, hindi niya po pinagtaguan Makabayan. Pero si Rocky, na siya po ay lalaki, lalaki ba siya Makabayan? Rocky, bakla ka ba? Tingnan nyo, si Rocky nagtago ngayon Makabayan, pero si Dilima talagang hinarap niya at saka siya po ay nakulong Makabayan for how many years? Talaga po nagsuffer si Dilima noon Makabayan. Kasi alam mo natin, siyempre gawa rin po ng mga vlogger noon, mga vlogger po ni Digong na ginawa sa ito po ng mga fake news, mga fake po na mga pictures, meron pong video po na fake Makabayan. Alam na ho natin, ang ginawa po na ni Banat Bay, mga grupo po ni Banat Bay, mga vlogger po nilang kabilang kampo na sinisiraan na po itong si Dilima Makabayan. Grabe talaga, no? Pero tayo po ay nauto po sa panahon po ni Digong. At saka alam mo rin po natin, walang laban po si Dilima sa panahon po ni Digong Makabayan. Pero dito po sa panahon po ng Marcos admin, sa panahon po ni BBM, kasi nga naging fair po yun, no? Yung justice system natin dyan sa Pilipinas Makabayan. Nagkakaroon kasi dito po ng fair trial, ito pong si Dilima, kaysa po ay na-acquit Makabayan. Napatunayan na siya po ay hindi guilty. Ano na, Rocky? How about you? Bakla ka ba? Magpakita ka na, Rocky. Anyways, isa naman natin. Nandyan po si Ginag. Hi to Sarah Bartman Vlog. Nandiyan po si May Dunes, Noel Embisan. Nandiyan po si Robert Simbrano, Eduardo Ruiz. Hi to John Kuan. Kasama rin po natin Makabayan ngayong araw si Emelita Navio, Daldet Pasamonte, Vivian Torne. Nandiyan po si Jel Medina, Arlene Ases, Rodelyn Tan, Army Lagaso, and hi to Jerry Cirelio. Okay, so mga kababayan ko, kung meron pong awayan, makimarites muna tayo, no? Kung meron mang awayan po sa mga DDS, at saka nagbanggaan po sila ng mga kabayan, mga pangit po ng mga salita-salita, kasi nga DDS eh. Kung meron mang awayan po sa mga DDS, meron pong awayan po sa mga pro-admin ng mga vlogger mga kabayan. Sino sa Ivan? Si Mike Cervera versus Mami Ping mga kabayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi nga doon po una Makabayan, no? Before kayo papakita ko sa inyo po yung video na kung saan talagang nag-trigger po masyado ito pong si Mami Ping. Kasi nga, 'di ba? Kita ho natin kung sino po yung nag-imbita dito ni Pibos Talakera at saka ni Madam Ele Makabayan na bumaliktad na at para po susuportan na dito po sa kay PBM at saka kay FL Lisa. Alam mo natin yan. Diba nung una kita natin po na itong si Pibos parang napapahiwatig na siya po ay babaliktad kasi daw nagalit siya doon sa kabilang kampo Makabayan. Parang hinayaan lang po siya dito, parang binaliwalan siya dito po sa SMNI at saka ng KOGC at saka ng Maisog. At tinira ng tinira na mga vlogger po ni Digong at saka ni Kebs, ito pong si Pibos Makabayan. Kaya siya daw ay bumaliktad. Ngayon, until nalaman ho natin kung sino pala ang nag-imbita dito kay Pibos Makabayan. Sino si Ivan? Si Mike Cervera. Kasi nga si Mike Cervera, yan pong si Pibos, si Madam Ellie, si Sangkay Janjan, si Coach Jarrett, si Trexie, sila si Sasot, ito pong si Hitad. Grupo kasi sila Makabayan. At saka ang amo nila noon, yung pong si Vic Rodriguez. Sino man nakaalam niyan? Noon pa alam ko yung Makabayan na grupo talaga siyan. At grupo talaga sila. At saka, syempre, hindi lang po sila grupo, kundi friends sila Makabayan. Friends yan sila. Sila si Mike Cervera, si Pibos, at saka ito pong si Madam Ele. Ngayon, so syempre, kasi nga nag-post na po, ito pong si Pibos nga, di ba humingi siya ng paumanhin or nag-apology siya doon po kay PBM at saka kay Efelisa Makabayan. Di ba? Nag-apology siya doon. So, yung post na yon ni Pibos, nireposo yun ni Mami Ping at saka meron siyang captions na ginamit doon na hindi niya talaga nagustuhan ang pagbalik loob ni Pibos
dito po sa admin po ni PB mga kabayan. Hindi nagustuhan. Siyempre alam mo natin yan. Kahit ako man lang po, kahit ako, galit po ako ni Pibos makabayan. Galit po ako noon ni Pibos. At saka ilang beses talaga na ako po'y naiinis sa mga post po ni Pibos makabayan. Kasi alam mo natin kung sino po yung nagbibigay lagi po ng mga informations doon po kay Hitad. Mga fake news. Ito pong si Pibos lagi po ang nagbibigay po ng info doon po kay Hitad, kay Sasot, kay Joy, sa mga vlogger po ni Kiboloy at saka ni Digong. Ito po lagi si Pibos, alam ho natin yan. So maraming nagalit at marami pang galit hanggang ngayon dito po kay Pibos makabayan at hindi na po kayang patawarin itong si Pibos. Ako po, di ba sinabi ko sa inyo, di ba tinanong ko sa inyo makakabayan na handa ba ninyong i-welcome hand or welcome hug? Ito pong si Pibos. Pero sabi ko makakabayan, okay lang ba sa inyo na i-welcome mo natin po ito si Pibos? Sabi ko makakabayan na ako sa akin okay lang. Ako walang problema ho yan sa akin makakabayan. Walang problema kay Sir Ivan. Kasi nga alam nyo po, sa mga nakilala sa akin, ako walang problema makakabayan. Sa Bisaya pa, walay libog si Sir Ivan. Ang gusto kasi makakabayan, ako para sa akin, no, gusto ko friends to all, enemies to none. Yan pong sinabi po ni BBM at yan po ang ginagawa po ni PB Makabayan. Friends to all, enemies to none. Ganyan na po si Sir Ivan. Kung gusto niyo bumalik dito po bilang vlogger po ng Marcos Administration, no problem ho yan. Wala kasing kasalanan si Pibos sa aking Makabayan. Yes, walang kasalanan po sa akin. Pero, meron siyang kasalanan kay PBBM at saka kay FL Lisa kasi ginawan po lagi niya ng mga fake news makabayan at talaga pong binalahura ni Pibos, inaapak-apakan ng pagkatao po ng dalawang mama, si FL at saka si PB makabayan, nito po ni Pibos. Alam mo natin yan. Pero wala pong kasalanan sa akin si Pibos. No problem yan sa akin. Pero, wala akong sinabi na pagkakatiwalaan ulit natin po itong si Pibos makabayan. May sinabi ba ako? Diba? Wala? Diba sabi ko, wala problema. I-welcome natin yan para malaman na po natin po yung mga info tungkol doon sa kabilang kampo makabayan. Kasi alam mo natin, maraming bala yan pong si Pibos tungkol doon sa kabilang kampo makabayan. Diba? Latest po niya na post makabayan, meron siyang pinaparinggan doon na may malaki daw TF. Diba mayroon? Pero hindi niya kasi pinangalanan. Sana man lang kay Pibos, kung ikaw man ay nagbalik loob dito po sa Pro Admin, sana ibungga mo na lahat, isabog mo na kung ano bang nalalaman mo at saka pangalanan mo. I think from that statement at saka from that information, deserve po ng mga Marcos supporter at saka yung mga naniniwala po kay PBM na ikaw po ay dapat, hindi lang po public apology, dapat pangalanan mo kung sino yung mga bayarang vlogger doon sa kabilang kampo at kung ano mga nalalaman mo tungkol sa nangyari doon sa kabilang kampo. I think deserve po ng mga Marcos supporter at lahat po ng mga naniniwala po kay PBM at lahat po ng mga sumusuporta ngayon kay PBM. Okay ba? Medyo siguro mas fair yun na deal makabayan. Fair ba yun na deal? Diba? In return, no, dapat meron pong pasabog itong si Pibos. Pero, ulitan ko lang po, walang sinabi si Sir Ivan na ati pong pagkakatiwalaan ulit itong si Pibos. Okay? So ngayon, makaabahan ko, itong si Mami Ping makabayan. Abay talagang galit na galit talaga eh. Mas lalo siyang nagalit makabayan kasi meron kong finoward sa kanya. Meron pong i-finoward sa kanya na video ang vlog po ni Mike Cervera. Kasi yung video niya makabayan, i-finoward din po sa atin dito po ng ating viewer. Isa po sa ating viewer makabayan ang nag-forward sa atin po ng video na to. Ang vlog po ni Mike Cervera. So natanong sa akin, sabi niya, Sir Ivan, tanong po ng viewer na ito makabayan, sabi niya, Sir Ivan, alam mo ba yung nangyari po dito kay Mike Cervera at saka kay Mami Ping? Sabi ko sa kanya, yes ma'am, alam ko po yan. Kasi nga, nababasa ko niyan po sa mga GCs, kahit doon po sa mga post po ni Mami Ping, meron siyang mga pinaparinggan doon. Saka alam ko doon na yun pong si Mike Cervera. Pero si Mike makabayan, siyempre takip bibig siya kasi nga, siyempre, ang mali dito, andun naman kasi sa kabila eh. May problema naman kasi, di ba makabayan? Kasi nga, di ba ginamit niya
Ginamit kasi ni Mark Cervera ang kanyang partner, yung si Miss Jen Makabayan, yung kanyang partner po na babae na yung bata-bata pa. Di ba napansin ba natin sa vlog niya kahapon po ni Mark Cervera or the other day na nag-vlog na doon, ito pong si Jen, si Miss Jen. Kaya lang tinira niya ito pong si Mami Ping Makabayan. At saka doon po sa kanyang sinabi, medyo below the belt talaga eh. At saka doon ko rin po nalaman na hindi pala mahinhin ito pong si Jen Makabayan, kundi may pagkatalakera pala, may pagkatalakera Makabayan. So para maintindihan natin, let's watch this. Hindi ko po gets bakit ang aso biglang tumatahol eh. Bakit nangangagat? Eh? Baka hindi po siya naturukan ng anti-rabies at inaatake na siya. Sabihin niyo po sa kanya, kailangan niya nang pumunta sa vet. Pwede niya naman ako i-chat. Di ba? Alam mo yung parang kailan lang umakyat siya sa live ni Boss Mike, kasama pa yung Kat Lea, ganyan. Di ba parang kailan lang magkakasama sila sa live, umakyat sila sa live ni Boss Mike. Then out of nowhere, napaka-random, bigla niyang titirahin si Boss Mike, di ba? Anong klaseng aso yan? Anong breed yan? Kakaiba, bigla na lang. Pwede naman kasi i-chat. Pwede, kung may problema ka kay Boss Mike, hindi mo kailangan idaan agad sa live. Na hindi mo man lang siya tinatanong. Na bigla ka na lang titirada ng ganyan. Di ba? Kung totoong, kung solid supporters ka, hindi para awayin yung sumusuporta sa sinusuportahan mo. Di ba? Parehas kayo ng sinusuportahan eh. Akala ko ba solid supporter ka? Bakit inaaway mo yung sumusuporta sa sinusuportahan mo? Di ba? Wag ganon. Pangit yan. Alam namin na nagme-menopause ka na pero i-handle mo. Hindi mo naman alam yung lakad ko. Hindi mo naman alam yung lakad nito. Tahol ka na tahol dyan. Di ba? Parang sinusulan po ni Mike Makabayan ng kanyang partner. Parang tinuruan eh, tsaka sinusulan para sa akin. So, okay, ang una pong nangyari dito kasi, ulitin na po natin, nagalit kasi ito pong si Mami Ping Makabayan nga welcome back ni Mark Cervera at saka in-invite po ni Mark Cervera na babalik po suporta po sa Pro Admin ito pong si Pibos at saka si Madam Ele. Alam mo natin kung gaano po ka-tridor yung dalawa na yung Makabayan, si Madam Ele at saka itong si Pibos. Alam mo natin, tridor ang mga yan. Kasi noong time po na itong si PBM na meron pong lumalabas po ng mga balita-balita daw kasi galing yun kay Digong, di ba? Nabangag daw, adik, gumagamit daw ng white powdery substance. Isa rin po, sila pong grupo na yan, yung bumaliktad Makabayan, parang naniwala pa rin po. Parang naniwala sila. So ngayon, ito pong si Mayping, so hindi niya nagustuhan po ang ginawa po ni Mark Cervera, so pinaparinggan niya. Ngayon, ang bumaliktad, ang rumisbag nito, ito pong si Miss Jen Makabayan. So ito na po ang banat. Ito na po ang banat ni Mami Ping. For more details, let's watch this. Medyo maganda yung ating pag-uusapan kasi marami nagsasabi, shoutout Maria Capra, mag-focus na lang daw ako sa issue. Opo! Nagpo-focus pa ako sa issue at sila po yung issue ko. Kaya nagpo-focus ako sa issue. Ulitin ko po, hindi po ako BBM vloggers lang, or kung ano-ano lang. Ako po isang Marcos loyalist na nasa social media. Shoutout Macarons. At ang issue ko po ay yung mga tao na magbibigay po ng kapahamakan sa first couple. Mula eleksyon, ayan sila Macarons, kailan nyo na ako, no? Nakita nyo na yung mga laban ko. Mula nung kampanya pa lang, hanggang ngayon, ito pa rin po yung ginagawa ko. At hindi po ako mapapagod na ipagtanggol ang first couple. Lahat po ng mga palagay ko, o sigurado ako, na magdadala ng kapahamakan sa first couple, kakalabanin ko po talaga. Ayoko dyan kay Mike, minsan parang bastos kay Jen. Bastos naman talaga sila, sila naman dalawa pareho. O mamaya si Jen ang topic natin, yung babae ni Mike. Kaya si Mike nagtago, nagtago sa panty ni Jen. Ginamit pa yung babae niya para atakihin ako eh. Ayun Lokong Mike to. Bakit nangangagat? Baka hindi po siya naturukan ng anti-rabies at inaatake na siya. Tawan-tawan sa kanya, kailangan niya nang pumunta. Tawan-tawa si Mike habang umaatake yung babae niya, Tanong ko sa'yo, Jen, hanggang kailan ka dyan? Nanggigigil ako sa'yo, Jen, hindi kita kilala personal, Shoutout, Junsi. Dapat mag-usap. Ay, hindi po ako makikipag-usap na sa kanila kasi po, iba po sila, iba po ako. So, yung ayaw po sa kung paano po ako lumaban para kay BBM, wala naman pong pinto itong aking channel.
Ulitin ko po, no, ayan sila makakaroon sa mga vintage na yan sa channel ko. Alam nila, lumalaban talaga ako. So ako po talaga, panglaban talaga ako. Sabi nga ni Banat po, ano raw ako Amazona ni PBBM At totoo po yun, warrior po ako ni PBBM. So, simpleng tao lang ako, no? PY po sa shoutout. Shoutout, Junsi. Simpleng tao lang po ako. Huwag mo akong unahan para hindi kita patulan. Ganun lang yan. Pero pag inunahan mo ako, patandaan mo ako. Ganun lang yan, ha? Love you, hanggang san ka... Ano yun? Correct, Peng. Dito lang kami to support you. Salamat na Maritel Tia. Tsaka marami namang nakasupport sa akin na nagagalit sa pagbabalik nila Pebos na ginagawa ni Mike. Niloloko ni Mike yung mga tao Good day po, Mami Peng. Dead Mahin. Ay, hindi ko po sila dead Mahins, Sir Eddie Boy. Papatulan ko po sila. Shoutout Mio. Kung lahat tayo, dead Mahins sa ginagawa nila kay PBBM, kawawa naman yung mag-asawa. Kawawa naman si PBBM, kawawa naman si FL. Tanungin nyo kay Mike Cervera. Kapag ba itong si Pebos bumanat ulit kay First Lady, pagtatanggol niya ba? Tanong ko lang. Shoutout Apo Arnedo. Kabisado na natin ang style nila Pebbles. Itanong nyo kay Mike Cervera. Kapag binanatan ba ulit ni Pebbles si First Lady, ipagtatanggol na ba niya? Kasi nilalapit niya O magtatago na naman siya. At magpapahinga. Kala ko ba mahinhin niyang si Jen? O pakikilala nyo ngayon si Jen. Yung tunay na kulay ni Jen. Hindi ko siya totoong kilala pero babase lang ako sa sinasabi ni Jen. Ulitin ko lang po tanong nyo lang kay Mike Cervera. Kapag ba si Pebos bumanat na naman kay First Lady, ipagtatanggol na ba niya? O kakampihan niya ulit? Tapos, pag hindi niya nakinaya, magtatago na naman siya. Nasaan ba si Mike nung bumanat siya mga niya kay FL? Nagtago lang naman siya. Diba? Shoutout rin Diba? Parang hindi ka tanggap-tanggap si Pebos. Hindi nagkakatanggap-tanggap. Actually, ito kasi marami po sa inyo, ang hindi naman alam yung totoong kwento, yung grupo nila Mike. Yung grupo nila Mike ang hindi ka tanggap-tanggap. Yung grupo na yan yung grupo na napatunayan na pag walang napakinabangan, nagwawala yung mga yan. No? Shoutout from Malibay, Pasay. Malibay, Pasay. Rowena, Bausin. Yung grupo nila Mike, no araw pa yan. No, kunento ko na, naka 3 oras na nga ako ng kwento So, kung gusto pong malaman yung kwento nila Mike, meron pa akong live nung isang araw lang, naka 3 oras ako. Ang thumbnail po yung Hunyango. 'Di ba? Yung mga yan, yung grupo na yan, wag na kayo. Ay, hindi po, ako po talaga palaaway. At hindi po kami para-parehong pro-government. Yung iba po ginagamit lang si PBBM. So, magkakaiba po kami. Sorry po Sorry po sa mga nagkasabing wag ko nang patulan. Hindi ko po gagawin yun. Napapatulan ko po lahat ng mga alam ko na delikado para sa first couple. And etong ginawa ni Mike Cervera, below the belt to. Dapat yung aso mo, Mike, dapat yung babae mo, dapat tinrendahan mo. Dapat hindi mo hinahayaan na yung babae mo lumaban para sa'yo. Kung mayroon kang respeto dyan sa binabahay mo, dapat meron kang bigyan mo siya ng ng pagpapahalaga. Pero pinaatake mo sa akin yung babae mo, edi game. 'Di ba? Ganun lang 'yan. 'Di ba? Shout out Mio, team reply lang at nasa labas. Sige Mio, salamat Mio, salamat. 'Di ba? Hindi ako nagsimula, ikaw. Pinaatake mo sa akin yung ano ba tawag niya? Kabit mo ba 'yan? Hindi naman kabit, wala ka namang asawa O babae mo. Gusto niyo ng bastusan, game. Sabi ko sa inyo, wag niyo akong uunahan 'Di ba? Turuin mo Mike Cervera, matapos upalpalin si PBBM at FL Pebbles, basta-basta na lang ako sa iyo tapos magbabalikan. 'Di ba? 'Di ba? Tingnan niyo sabi ng sana wag kayong hindi po, sorry po mag-aaway-away po kami. Mag-aaway-away po kami, kaaway po ako ng mga pahama kay PBBM.
Yung grupo nila Mike Cervera, minsan nang pinahamak si First Lady. Alam nyo ba mga pasabi niyan yung grupo nila Mike? Naniwala po yan sa pulburon video. Itanong nyo sa kanila. Naniwala yung mga yan. Kaya lang nagbalikan yung mga yan. Nagkaroon siguro ng mo ba't nagbalikan eh. Nakabalik si Mike tapos ngayon binabalik niya na lahat. Diba? Karapatan ko po bilang isang loyalista na huwag silang hayaan. Obligasyon ko po yun. Diba? Mas okay po magpadami ng kaaway, BBM, parang ay, nako, wala. Hindi to laban ni BBM, laban ko to. Ngayon yung mga ayaw, wala pong pinto ang channel na ito. Basta ako, mula eleksyon hanggang ngayon, ito pa rin po yung ginagawa ko. Hindi po ako nagbabago. Basta ako, lahat ng alam ko na pwedeng bumalahura sa first couple, lalabanan ko po yan. Idala ko si Mami Peng, in 3 years palaban, yan, walang sino-sino, loyalista kami. Diba? Mami Peng, ang puso mo. Ang puso ko'y nagdurugo. Shoutout, Bessie na. Ano yan? Okay. Wag pabalikin. Hindi, okay naman silang bumalik. Pero wag na isama sa first couple. Basta, tama po. Oo, si Mike Cervera, tanong nyo kay Mike Cervera. Mike Cervera, tanong ko lang. Nung tinanggal si Vic Rodriguez, nung binalahura ng grupo ninyo si FL, nasan ka? Tanong nyo kay Mike Cervera. Sige nga. Shoutout to Smash Baba. Tanong nyo kay Mike Cervera. Unsubscribe na ako kay Cervera, Jared Sangkay. O hindi ko po yan utos ha. Dapat taos sa puso nyo yan. Mga pa yung puso. Ay, hindi ba okay lang yung puso ko? Sanay na ako dito. Sa ilang taong ko pagkatanggol kay BBM, sanay na po ako dyan. Papaikuti ko na lang yung mga yan. Shoutout ng Josefa Oliva Lopez. Eto lang yan, no? Ay, nako. Correct, Henry Vargas. Lahat ng sinabi nila sa first couple, masakit yun. Kung sabi ko nga sa inyo, no, isipin nyo na lang, si FL yung nanay ninyo. Tapos sinabihan nila yung nanay ninyo na yung PSG ni FL, sinutsurba si FL. Anong mararamdaman ninyo? Eto pang, tama ka dyan ha, sabi ni Macarons ha. Paano nyo paniniwalaan yung sila Pebbles kung babanatan yan mga dutae? Ang tanong, binanatan ba? Binabanatan ba? Ang tanong, mula nung niligawan ni Mike Cerverang bumalik si Pebbles, dinala pa niya sa kung saang Poncio Pilato, hanggang ngayon ba? Bumanat na ba sila Pebbles? Mayroon na bang pinasabog? Wala naman eh. Naglulukuhan lang sila. Dinadamay lang nila yung kampo ni PBBM. Sinisira lang ni Mike Cervera yung mga vloggers na nagko-content kay PBBM. Nakakatakot yan. Bakit bandang uli, maubos lahat ng mga vloggers ni PBBM? Ang loyalty nila nasa na kay Mike Cervera na. Dadami yung grupo nila Pebbles. Pero naniniwala naman ako na matalino yung mga vloggers. FYI po ha. Kaya po nag-aaway, wow, kasi mga tao po. Normal po sa mga tao ang nag-aaway. Kung ayaw nyo po itong aking content, wala pong pinto ang channel na ito. Basta ako, maninindigan ako, ipaglalaban ko ang kapakanan at ang proteksyon ng first couple. Hindi ako lumalaban sa personal to. Ito ay laban ko bilang isang loyalista. Hindi ako papayag na bababuyin na naman nila Pebbles ulit sila First Lady. Tapos si Mike Cervera, pag nangyari na naman yun, maglalahong parang bulalang. Tapos parang walang nangyari lang. Tapos pag nakapaglaylo na, babalik na naman ulit. Naku ko lang narinig si Jen, ganyan pala siya. Kaya nga nagulat ako eh. Actually, alam mo ba, shoutout Zoe Alam nyo ba na may nag-send lang sa akin nito, nagulat din na, ganyan pa na reaction ng Zoe. Nung Jen, marami pong nagulat. Actually, ulitin ko, no, tama po, totoo lahat po kay salamat Actually, ako naniniwala ako na itong Jen, ito ay nasulsulan lang ni Mike. Pinagbablog na nga ni Mike to eh. The more the merrier.
Ginagawa na nga to ng channel ni Mike eh. Bakit? Balita ko yung monthly, ano eh. Magkano monthly Go Philippines? Ay, ano ba yan? Balita ko yung Balita ko may ano pa, bonus pang pa ano eh. No comment. Game! Akala ko ba solid supporter ka? Bakit inaaway mo yung sumusuporta sa sinusuportahan mo? Wow! Tapang ng putang ina. Kala mo nanay ko. Nay, sorry po nay ah. Nay, sorry po ah. Kala mo nanay ko ang putang na magsalita sa akin eh, no? Akala ko pa solid supporters ka. Bakit may inaaway yung sumusuporta sa sinusuportahan mo? Hindi sila sumusuporta kay PBBM. Sumusuporta lang sila ng peke. Kapag yung mga yan, nabigo na naman yan, magwawalwal na naman yung mga yan, subok na yan. Nananahimik ako eh, tinira nyo ako eh, wag ako, iba na lang. No, wag ako, iba na lang. Okay? Napaging. Pangit yan! Mas pangit ka! Namin na nagme-menopause ka na, pero Oh? i-handle mo. Nagme-menopause na ako, eh, ikaw possible pa lang kasi pokpok ka. I-handle mo pagiging pokpok mo din. Oh. Oh, Mike, yung babae mo, pokpok ba yan? Bakit pinakikailangan ako ng babae mo? Ha, Mike? Kung nagme-menopause ako, syempre matanda na ako. So, yung babae mo, possible pa lang yung babae mo. Sabi ko sa inyo, wag ako eh. Nananahimik ako, pinatira mo ko sa babae mo, Mike eh. Ang ina ka, lalaki. Mas pangit yung ginagawa mo, Mike. Kaya tuwan-tuwa ka pa, bang nagkasalta yung babae mo, pokpok na kung ano-ano. Ayan, no, ba't may tayo may ilaw? Isa. Diba? Ayan, no. Yung babae mo, nagkasalta ng kung ano-ano, ikaw tuwan-tuwa ka, demonyo ka, Mike. Ang ina mo, napatago ka sa panty ng babae mo. Ayan, no, tuwan-tuwa ko habang binabanatan ako ng babae mo, gago ka. Ang ina, nirespeto ka ng mahabang panahon, Mike. Tangina na, wala ka nga, pinabayaan kita eh. Nung mawala ka, after nilang balawrain si PBBM, pinabayaan kita, Mike. No? Hindi kita tinignan ng masama. No? Tinignan kita na isang Mike Cervera pa rin. No? Yung pong sinasabing sana tigilan nyo na, hindi po ako titigil. Kung kilala nyo po ako. Okay? Mike sa turn off. Correct! Anong nangyari sa inyo? Eh, ganun talaga. Yung mga datihan na sa channel ko, alam na yan eh. Basta may panganib sa first couple, hindi ako papayag. Okay, so kapag mayroong magtatanong mga kabayan, Sir Ivan, saan kakampi sa dalawa? Wala po, nasa gitna lang po tayo, okay? Nakikimartes lang po si Sir Ivan. Kasi friends natin yan, dalawang magkakabayan. Friends natin po si Mamay Ping. Diba kilala naman natin si Mamay Ping eh? Talagang warrior yung magkakabayan eh. Talagang bumaba na talaga yan eh. So, kaibigan na po natin po, siyempre si Boss Mike Cervera. So, nasa gitna lang po si Sir Ivan. Friends natin sila makakabayan. Sila po ay nagpalabas lang po ng kanilang sama ng loob. Anyways, matanda na mga yan. At saka alam lang po ang kanilang ginagawa makakabayan. Alam na nila yan. Pero in-advise ko sila makakabayan. Sabi ko, sana isito lang po natin. Isito nyo lang po yan. Kasi yung kabilang kampo, pinagtatawanan na po ang pro-admin dahil nga sa bangayan na ito at saka sa sagutan na ito makakabayan. So sana po ay masital na po nila ASAP, as soon as possible. Kasi nga makita dito po ng butas yung kabilang kampo makakabayan. Okay? So anyways, isa-shoutout po natin. Nandyan po si Raul C. Miralles from Los Angeles, California, United States of America. Kompleto ah. Hi to Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Dansaka, Cavite. Nandiyan po si Felix Akong ng Borongan City, Samar. Hi to Ashen. Nandiyan po si Ross Virginie Gabin from Antique. Hi to Danilo Tupas from Timoteo Ovejero. Jestobto from Calaba, Laguna. Hi to John Wick. Nandiyan po si Romeo Caro Gigato Jr., Evelyn Garcia. Ishoutout po natin si Rose Bisnar of Antipolo City, Vermont Park. Nandiyan po si Joselito Tanyungon from Mabini, Batangas. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abi. For more details, let's watch this. Pag-usapan po natin itong politika sa Davao City. Davao City lang kasi malaki ang Davao. Between
Duterte family at Nograles family. Alam nyo, itong pamilyang ito, magkamag-anak yata ako, magkamag-anak sila kung di ako nagkakamali. Dating magkaibigan, nag-away din sa politika, magkaibigan ulit, tapos ngayon ay parang magkatunggali na naman. Ganyan talaga ang buhay, ano ha? Si Nograles, ang pamilyang Nograles, ay yung dating speaker, Nogue Nograles Prospero, di ba? Tapos mga anak niya, si Carlo, yung dating party list, Jericho, tsaka ngayon ito yung pinaka-controversial ngayon, Attorney Migs Nograles, party list PBA. At mga Duterte, dalawa lang kasing Duterte ang pinag-uusapan sa local politics sa Davao eh. Kasi si Inday Sara, Vice President, si Pulong Duterte, balita ko ay hindi naman magsisenado, re-election siya ata ng First District ng Davao. So, ang dalawang Duterte pinag-usapan, either former President Rodrigo Duterte or incumbent Mayor Baste Duterte. Ngayon ang tanong, totoo ba, kasi yan ang pinag-usapan ngayon, totoo bang natitreaten or nagiging problema o namumblema ang mga Duterte sa mga Nograles? Kaya until now, hindi sila makapag-decide kung sino sa kanila ang tatakbo sa national position. Noong araw, ang init ng mga vlogger at supporters ng Duterte na tatlo daw Duterte magsisenador, Baste, Pulong at Rodrigo, dating Pangulo. Yun ang kanilang pinapalabas. Pero ngayon na filing na, ilang araw na lang ang natitira, tapos na ang filing. Aba, wala pang Duterte nag-file sa pagiging senador. Yun ang aking pagkakaalam. Maliban lang natin kung meron. Anyway, kung tatakbo naman sila, alam problema. Lahat naman entitled sa pagtakbo basta Pilipino. So, kaya ba hindi nagpapile o hindi kaagad nagdidesisyon ng mga Duterte kung tatakbo sa national position or kung sino ang tatakbo sa local position? Dahil alam nila, iba ang dating ng mga Nograles, especially ni Congresswoman Migs Nograles, batang kongresista at suportado ng Kongreso, especially ng Partido Lakas CMD ni Speaker Romualdez at saka ng mga young guns kongresista. At maganda pa ito si Congresswoman Migs Nograles, na alam nilang may hatak sa kabataan, may hatak sa mga senior na rin, kasi ang Nograles kilalang kilala rin sa Davao City. Yun siguro yung ba ang dahilan kaya hindi makapag-decide kung sinong Duterte ang tatakbo sa national position at sino ang maghahawak ng Davao City. May sapantaha pa na kung si Baste Duterte ay lalabanan ng mga Nograles, tagilid daw umano si Baste sa Davao kasi iba ang dating ni Baste kumpara sa kanyang tatay. Parang sinasabi, pag ang nakakatandang Duterte si dating Pangulo ang tumakbong mayor, pero hindi ko alam kung papasok pa yan, baka gumanda ang laban sa pagitan ng Nograles at Duterte. Pero pag Baste Duterte at Nograles, ay mukhang nakakalamang yung Nograles sa kasalukuyang sitwasyon. Pwedeng yan ang dahilan kung bakit hindi makapag-decide kung ano ang gagawin ng mga Duterte sa national and local position ngayong papalapit ang midterm election at ngayon ay filing na ng Certificate of Candidacy. Yan ang ating aabangan. Okay? Kung totoo na si Baste mahina sa Davao at kayang talunin ni Nograles, ay problema talaga yan. Matagal-tagal at ilang dekada na mga Duterte ang naghahawak ng Davao City. Okay? Ngayon, kung si dating Pangulo ang tatakbo, kaya pa ba niya? Parang sa mga video lumalabas, hirap na maglakad. Inaakay na nga siya. Talagang hirap na kasi 80 years old na yata o 79 years old. Tapos may mga, alam mo na, may mga nararamdaman pa. Hirap talaga. O dapat talaga siguro magpahinga na lang ang nakakatandang Duterte kasi nandiyan naman yung kanyang mga anak at apo na malalaki na rin. Siguro gano'n lang.
O nangangamba sila na pag hindi sumali sa politika, national and local, this coming election, ang nakakatandang Duterte, tuluyan ang mawawala ang mga Duterte sa politika. Baka yun ang pinangangambahan nila. Kaya until now, yung kanilang mga supporters, iilang followers, ay laging sinisigaw nila, Duterte for senador or Duterte bumalik sa politika. At yun man ang masakit, ginagamit lang ng mga alipores ng mga Duterte ang pangalan ng Duterte. Pero sa akin hong personal observation, naging topic ko na rin dati ito, sa tingin ko dapat magpahinga na ang dating Pangulo. Wala na siya namang patutunayan eh. Mayor ang naging presidente, di ba? At ang kanyang anak ay vice president pa rin ngayon. O yung kanyang anak ay congressman, yung kanyang anak ay mayor. Palagay ko yung nakakatandang Duterte, dapat magpahinga na. At kayo naman na mga manggagamit at patuloy nyo ginagamit ang dating Pangulo sa inyong sariling interes, so naman, maawa naman kayo. Matapos yung pakinabangan ng 6 na taon, matapos yung pakinabangan ng ilang taon, at ngayon yung may edad na at kailangan magpahinga na ginagamit, wala naman kayong konsensya. Kung sino man kayo, alam nyo mga kababayan kung sino yung mga nanggagamit. Ngayon yung isang madalas nanggagamit dyan, wanted na rin si Javier Roque dahil hinahanap ng Kongreso. Si Panelo lang yata ang walang kaso na lagi ang sinasabi, Duterte pa rin. Walang awa itong mga taong ito eh. Kahit hirap na maglakad, pinipilit pa rin ang pumasok sa mundong politika na hindi na naman kailangan kasi nga excuse me po, narating na niya ang pinakamataas na posisyon sa politika at sa bansa bilang Pangulo. Enough na yon, di ba? Kaya natin gumalaw ang mga kabataan sa anumang pangalan at political party dahil ang pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan. Hindi naman sinabing ang pag-asa ng bayan ay mula sa mga traditional politician or sa mga angkan ng mga politiko na malalaki. Hindi po ganoon. Ang ating paniniwala, ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan. Kaya ipag-ubayan natin at bigyan natin ng karapatan ang mga kabataan, botante o politiko, na sila naman ang maghawak. Magpalit na tayo, magpalit na kayo. Tama na, sobra na ang panggagamit sa mga traditional politician. Para sa pag-unlad at pagbabago ng ating bansa, kabataan, bigyan natin ng pagkakataon sa anumang posisyon. Naniniwala akong mas kaya nila, physically, mentally, at maging sa katalinuhan at idea, kabataan, ang pag-asa ng bayan. Okay, so nandiyan rin po si Emma Valdez, Gorgonia Angala, isyara natin si Boboy Elmido Costin Sadugyo, Nonsky Pasamonte, Caroline Campos, nandiyan rin po si Mary Red, Victor Robin, William Esteban Verdugo, Janet D. Narvaez, Elsa Subuco, Jeronimo Singgian, hi to Judith Dumas Panya, nandiyan rin po si Apple Nash, Namnama Jacqueline Digay, nandiyan rin po si Elsa Hoffman, Alicia Leak, and hi to Ivy B. Alonso. So mga kahabaan ko, yan po ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana kapag like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan at naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around
the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some